Magandang umaga, Cao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 18, 2024, araw ng Martes. Kamusta ang iyong long weekend vacation, Sabado, Linggo, Lunes? Bago ang talakayan, narito muna ang isang balitang SSS. OFWs na naapektuhan ng lindol sa Taiwan, maaari na mag-apply ng calamity loan. Sinabi ni SSS Social Security System President and Chief Executive Rolando Ledesma Makasaet na maaari na mag-apply para sa calamity loan ang mga overseas Filipino workers na nakabase sa Taiwan na naapektuhan ng 7.4 magnitude na paglindol nitong April 3, 2024. Ayon kay PCEO Makasaet, isang historic first ang gagawin ng SSS na paglalaan ng calamity loan sa mga miyembro na sa labas ng bansa. Pero nangangailangan din ng tulong ang mga miyembro na naapektuhan ng kalamidad sa ibang bansa. Nitong May 21, 2024, nagsimulang tumanggap ng aplikasyon na magtatagal hanggang August 20, 2024 sa pamamagitan ng My.SSS account. Pero kailangan muna nilang magtungo sa SSS Taiwan Foreign Office na nasa Neihu District, Taipei City, para makakuha ng CLRN o Calamity Loan Reference Number. Ang qualified members ay maaaring manghiram ng katumbas ng kanyang monthly salary credit o halagang 20,000 pesos. Babayaran ito sa loob ng 24 na buwan o 2 taon na may 10% na annual interest rate. At may alok na PLP o Pension Loan Program ang SSS para sa may 2 milyong retiree pensioner nito. Para pag-usapan ito, makakasama natin si Mr. J. Labadia, Head po ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Good morning, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay ng inyong programa. Isang mabuting araw po sa inyong lahat. Sir J, pag-usapan natin, ano po ba itong PLP o Pension Loan Program? Opo, itong ating pension loan program, actually sinimulan po natin ito noong September pa, 2018, bilang tugon po sa ating mga pensioners na yung mga humihiram sa mga private po na loan lenders po, yung mga loan sharks po. So, ito po ang ating pagtugon po sa kanila dahil karamihan po sa kanila ay nahihirapan dahil una-una ay nagpapataw po ito ng mga matataas na interes. So, nagkakaroon din po sila ng, imbis na makatulong po sa kanila, ay mas nahihirapan pa po sila dahil sa mga terms and conditions po na ino-offer ng mga private po na mga loan companies po na ito. So, ito po ang ating tugon sa ating mga pensioners para mabigyan po ng tulong sila sa kanilang pangangailangan pinansyal po. At hindi lang mataas ang interest, Sir J, ang alam ko pa, kinukuha pa kanilang ATM card doon sa kung saan sila nanghiram ng pera. Yes po, tama yan, Doc Hilda. No? So yan din yung una rin na ating concern na ating in-address gamit po nitong programang pong ito. At sino-sino ang kwalipikado para pwede sila mag-apply nitong pension loan program? Opo, ang ating pension loan program po, ang mga qualified po nito ay mga retiree or retirement pensioners lamang po muna sa ngayon. So ito po ino-offer natin sa mga pensioners ng retirement benefit na may edad po na hindi lalagpas ng 85 years old at the end ng term ng kanilang pautang. So kung halimbawa ang kanilang term na in-avail ay for 6 months, dapat to at the end of 6 months ay below, hindi po sila lagpas sa 85 years old.
Pangalawa po, dapat wala pong binabawas sa buwan ng pensyon nila. So dapat ho ng kanilang utang sa SSS ay bayad na po. So pangatlo, dapat ho wala ho silang in-avail na advance pension po under the SSS Calamity Assistance Package. At yung susunod po is dapat ho regular po na tumatanggap ng buwan ng pensyon ng ang retiree or retirement pensioner at ang status po ng pension niya sa aming record ay active. So dapat po kung halimbawa ang isang retirement pensioner po ay nakatanggap ng 18 months sa advance pension, dapat at least meron ho siyang natanggap na isang buwan na regular na pension po. So habang sila ay habang nandun pa sila doon sa loob ng 18 months, so hindi pa sila pwede mag-apply ng panibagong loan? Hindi pa po, hanggat hindi pa po sila nakatanggap na at least isang buwan po na regular pension po. So, ibig sabihin, kapag sila ay nakatanggap na ng 19-month o 20th month ng kanilang pension, so pwede na sila mag-apply muli. O pwede na sila mag-apply nitong pension loan program. Yan, ang kasama ko po ay si Mr. J. Labadia ng SSS at ang topic po namin today ay sino-sino po ang pwede mag-apply ng pension loan program. Ayan, nakabalik na si Sir J. Sir J? Yes po, loud and clear po. Yes po. Kanina, ang tanong ko, let's say kunwari ang ating pensioner na nag-apply ng advance 18 months. And then nakatanggap na siya ng ika-19 o ika-20 at nais niya mag-apply ng pension loan program. So, pag ganyan, qualified na siya. Yes po, qualify na po, Doc Hilda, as long po na ang ating retirement pensioner ay nakatanggap po at least isang buwan po na regular pension po. Hanggang magkano ang halagang maaaring ma-loan mula sa SSS sa ilalim ng pension loan program? Opo, yung ating loanable amount for the pension loan program ay equivalent po sa basic monthly pension, kasama na po yung additional 1,000 benefit. Pwede po silang mag-avail or humiram ng halagang 3 times po ng kanilang monthly pension, pwede rin 6 times or 9 times, at yung pinakamalaki po is 12 times. Basta ho ang maximum loanable amount po natin ay 200,000 pesos po. So itong ating mga loanable amount po na nagva-vary po, depende ho dun sa loanable amount, ay meron din ho itong kaakibat na loanable loan repayment term. So kung halimbawa ho ay 3 times ho ng monthly pension yung kanilang hiniram, ito ho ay dapat bayaran ho nila sa loob ng 6 na buwan. Kung 6 times ho ng kanilang monthly pension, ito ho ay babayaran sa loob ng 1 taon or 12 months. Kung 9 times naman ho hanggang 12 times, ito ho ay payable po sa loob po ng 2 years po or 24 months. Paano malalaman yung kung how much yung sinasabi mo na binabase sa kanyang basic salary, monthly kung how much po ba kanya natatanggap ng monthly pension? Halimbawa po kung ang isang member po ay tumatanggap na 3,000 pesos po na pension po, no, kasama na po dito yung additional 1,000 additional pension po noon. So kung ang i-avail po niya is yung 3 times, so 3,000 times 3, 9,000 ho yun. So ito po ay payable in 6 months. So times 2. Kunwari, for 3 months na hiniram niya, yes, pwede niya bayaran sa loob ng 6 months. Opo, ang multiples ho na pwedeng i-loan ng ating retirement na pensioner po is 3 times, 6 times, 9 times, at 12 times po. Oo. Yan, at least, siyempre, ating mga pensioner minsan nangangailangan ng pera o sabihin natin, may tayong pensioner na na-hospital na malaking halaga ang babayaran, dito papasok na pwede silang mag-apply ng pension loan program. Ano ang payment term nito, Sir J? Opo, yung payment term po nito, Doc Hilda, no, gaya po nabanggit po natin kanina, kung 3 times po ng basic monthly pension or plus yung 1,000 additional benefit, babayaran po ito sa loob ng 6 na buwan. Kung 6 times po ng kanilang monthly pension, 12 months po yung loan repayment term po nito or 1 year. Kung 9 times or 12 times po ng kanilang monthly pension yung hihiramin po nila sa SSS, ito ho ay
payable in 24 months or 2 years. So kung halimbawa ho ang ating pensioner ho, ang pagbabayad ho nito actually is nagsisimula ho ito sa ikalawang buwan matapos ho ibigay yung kanyang loan. So halimbawa ang pensioner po ay nag-loan, binigay po sa kanya ng buwan ng Mayo. So ang unang bayad po para sa loan, ito po ay kakaltas po sa kanyang monthly pension. Ang start po ng pagbayad or deduction ho ay sa buwan pa po ng July. So isa rin po sa magandang feature po ng ating PLP or Pension Loan Program ay tinitiyak po natin na yung ating mga pensioner po o yung retirement pensioners ay may matitira pa po matatanggap sa kanilang regular monthly pension. So kailangan ang tinitingnan po natin, ginagaranti po natin na meron pa po silang 47.25% na matitira sa kanilang monthly pension na matatanggap. So bukod doon po doon sa ni-loan po nila at kahit na po may deduction, meron pa rin po silang regular na matatanggap na monthly pension. At talaga sinadya talaga ng SSS na hindi sinasagat yung pagkaltas doon sa kanyang monthly pension. Opo, isa po ito sa magandang feature ng ating program. So, hindi po katulad kasi ng yung ating mga private na nagpapahiram po na ang katulad po ng nabanggit po ninyo kanina na kinukuha po nila yung ATM card. Dito po sa ating program, ang ATM card ng ating retiree pensioner po ay nasa kanya po. So hindi dahil yun din po ang gagamitin niya para may matanggap naman din po siya, makuha po niya yung kanilang regular monthly pension po. So dito sa ang kagandahan dito sa SSS kung saan kayo ay tumatanggap ng monthly pension, makakatanggap yung let's say nakapag-loan ka na and then meron pa rin po kayong makukuha ang monthly pension na nasa 47.6%. At higit sa lahat, syempre meron pa kayo natatanggap na monthly pension, hindi kinukuha ng SSS yung ATM card. Hindi katulad doon sa labas, ang nakikita ko po, talaga kinukuha ang ATM card nila. Kung baga lumalabas, kung how much ang monthly salary nila, buo kinukuha. Yung kumbaga yun ang kabayaran doon sa utang nila. Yes po, ang maganda ho itong ating programa na ito dahil hindi po kailangan isanla ng retiree pensioner yung kanilang ATM sa SSS. So hawak pa rin po nila, control pa rin po nila at matatanggap po na guaranteed na may matatanggap pa rin sila na monthly pension from their retirement benefit. Kung sakali naman sila ay nakapag-apply at pumasok sa month of December, yung ika-13 month nila, buo ba nila matatanggap o kasama din doon sa may kaltas doon sa utang nila? Ito pong ating monthly pension, dideduct monthly po itong ating loan, yung loan po nila under the PLP program po. Pero yung 13 month niya, kasama din po ba sa kinakaltas? I think, Doktora, yung 13 month, I have to check. Pero ang alam ko ho ay hindi ho ito kasama dahil 13 month pay naman po ito. Pero I'll get back to you po, Doktora. I-verify pa po natin. Okay. Magkano naman ang interest na ipapatong sa loanable amount? Opo, ang pension loan po ay may interest rate po katulad po ng ating other loan programs na may 10% per annum po. Ito ay 10% per annum. Yes po, Doktora. Ngayon, ang tanong naman nila, paano mag-apply ng pension loan? Opo, ang kagandahan po nito, yung ating program, dahil isa po sa mga qualifying conditions po, dapat meron hong my.sss account yung ating retirement pensioner. So, pwede na po itong i-apply na online kahit ho yung mga first time ho na mag-apply pa lang for pension loan program. Pwede rin naman over the counter o sa ating mga branches, kung nahihirapan silang mag-online sa kanilang mga tahanan, meron po tayong mga e-center sa ating branches. Nandyan po ang ating mga empleyado na pwede pong mag-assist po sa kanila para po makapag-enroll po sa my.sss para makapag-avail nitong pension loan program. So, kailangan lamang po mag-login sila sa kanilang my.sss account at pumunta ho dun sa loans tab. Nandun ho yung drop-down for the pension loan program at sundin lamang po nila yung mga hinihingi po doon ng mga information, fill upan lamang po yon. Ngayon po, importante po na yung loan process po, ito naman po ay matatanggap naman po nila sa nominated na account nila sa DAEM or Disbursement Account Enrollment Module
or sa kanilang yung kanilang account na kung saan nila natatanggap yung kanilang monthly pension. Gaano katagal ma-approve kung sakali sila ay nag-apply ng pension loan program? Usually po, Doc Hilda, ang processing po natin is 5 working days. Pero meron naman din ho na nagsasabi na the following day is natatanggap na po nila yung kanilang loan po na in-apply. Ito ay ang pag-a-apply through online unless hindi sila marunong mag-login sa my.sss account. Yes po, online po ito. Pwede rin naman nung over-the-counter or mag-file ho sila nung ating application form. Pero sa ating mga branches naman po, dahil meron na po tayong e-centers, pwede naman po nating ma-assistihan yung ating mga retirement pensioner na mag-avail or mag-apply for the pension loan program online. So tutulungan po natin sila para magrehistro doon sa ating My SSS website, and then gagabayan po natin sila paano po sila makapag-apply online po. Yan po. Kaya tinanong ko yan kay Sir Jay, kung sakali di po kayo marunong mag-online, huwag po kayo pupunta sa mga computer shop. Sa SSS na kayo dumaretso. Dahil ba, kasi ako ilang punta ko na sa mga SSS branches. Nakita ko po na meron talagang e-center sila. Meron sila isang e-counter na mag-a-assist sa mga hindi marunong mag-online o kaya walang internet sa kanilang bahay. Yes po, tama po yun, no, Doc Hilda. Yung ating mga retiree pensioner po, kung wala ho kayong internet access sa inyong mga bahay, meron ho yung ating mga branches na e-center po. Kasi po minsan po pag sa mga internet shops, nagkakaroon ho na minsan marami ho may mga ilan ho sa ating mga retiree pensioner po ang nakaka-experience ho ng nako-compromise yung kanilang record. Dahil hindi nga sila marunong mag-access dun sa online, pinapaubaya nila yung pag-login dun sa kanilang account at pati yung password ay binibigay po nila. So, ang aming advice is pumunta ho kayo sa ating mga branches, may e-center po tayo. O kaya naman po, kung meron ho kayong mga apo or anak na pwede ho kayong masistihan, pwede ho kayong magabayan nila. Basta as long ho na yung inyong yung tutulong or mag-assist po sa inyo ay talagang pinagkakatiwalaan po ninyo. At pakiulit, Sir Jay, saan at paano matatanggap ng borrower ang proceeds ng kanilang pension loan? Opo, kapag ang member po ay nag-apply over the counter po, yung loan proceeds po matatanggap nila or i-credit po sa kanilang Union Bank Quick Card. Kung sila naman po ay nag-apply online, i-credit po ito dun sa nominated bank account po nila under the disbursement account enrollment module, o kaya naman po dun sa kanilang savings account or yung bank account kung saan po nila natatanggap yung kanilang monthly pension po. Basta ho yung bank account is PesoNet accredited po ito. At may processing fee ba kapag sila nag-apply ng pension loan? Actually, wala po itong processing or service fee na sinisingil ng SSS. Kung makikita na lang po nila, ang magiging deduction lamang po nito ay yung credit life insurance or yung CLI. Pero minimal amount lang naman po ito o one-time deduction sa proceeds po ng loan borrower. Ngayon po kung tatanungin po nila, ano po ba yung credit life insurance? So ito po ay isang insurance po na nagga-guarantee doon sa ating borrower. For instance, so yung borrower ho is, ang age po niya is nasa 84 years old. And then nag-avail po siya ng pension loan for 1 year. At before the 1 year, matapos yung kanyang long term payment, bigla hong namatay yung ating member borrower po, no? So, ibig sabihin, ang kagandahan po nito, yung credit life insurance, ito po yung nag-guarantee na yung kung ano man po yung balanse na hindi pa po nababayaran ng member borrower dahil hindi nga po natapos yung kanyang loan repayment term, ito po ay guaranteed na po na bayad dahil meron po tayong credit life insurance. So, kung halimbawa po, meron pa po siyang surviving spouse na mag-file for the death benefit, hindi na po natin i-deduct yung kanyang balanse doon sa pension loan po na inavail niya doon sa makukuhang death benefit ng ating surviving spouse. Pwede po malaman kung mga ilan percent o magkano yung may kasama dito credit life insurance?
Actually, Doc Hilda, no, wala po tayong definite po na kung ilang percent po ito. Pero ito po ay minimal lang naman po ito na nakadepende po doon sa kung magkano po yung loanable amount po ng ating member. Kumbaga sa yung borrower, para hindi naman niya mararamdaman na meron na kasamang credit life insurance doon sa inutangan niya. Kumbaga in-applyan niya ng pension loan program. Opo, ito naman po pag sila po ay nag-apply online, makikita naman po nila yung detalye ng kanilang loan proceeds, kung ano po yung deduction na kung magkano po yung credit life insurance na i-deduct po doon sa loanable amount po nila. So lahat po ito ay nakalatag po, may transparency po tayo na makikita na po ng member borrower yung kung paano nag-arrive doon sa amount na makukuha niya under the pension loan program. So talagang naka-itemize, makikita talaga nila ano yung mga charges ng SSS, kung paano, tapos paano naging how much yung babayaran nila doon sa kung how many months na depende doon sa in-applyan niya na amount. O depende sa how many, kung let's say, based sa 3 times sa kanyang pension, monthly pension, o 6 times sa kanyang monthly pension, doon makikita. Yes po, tama po yan, no, Doc Hilda. Nakikita po doon sa kanilang screen pagka nag-apply po sila kung ano po yung mga payment terms na applicable po sa kanila. Depende po kasi yan sa kanilang edad at the end of the loan repayment term. So makikita po nila nakalatag. Pwede na lang po nilang gawin is pumili na lamang po kung ano po yung gusto po nilang i-avail. Kung 3 times yung kanilang basic monthly pension or 6 times or qualified po sila hanggang 12 times po. At totoo ba na may additional 1,000 pesos kapag naaprubahan ang PLP? Ano po, Doc Hilda? Kasi may nagtatanong kung meron daw, totoo daw ba na may additional na 1,000 pesos kapag naaprubahan ang pension loan program? Wala po tayong ganung policy po, Doc Hilda. No? Baka po ang tinatanong po niya is yung dati pa ho ay binigay po natin na 1,000 na monthly pension, yung month na increase na matagal pa. I think 2017 pa po yun. Pero for the pension loan, kung magkano ho yung basic monthly pension plus yung 1,000 po na dating binigay, doon po tayo magbe-base kung magkano po yung kanyang pwedeng ma-loan po under this program. Paano naman kung paano naman daw kung walang My.SSS account ang retiree pensioner, ano ang dapat o alternatibo niyang gagawin? Opo. Actually, itong ating requirement po na My.SSS account is mandatory po ito. So kahit na po wala ho kayong My.SSS, kahit na ho kayo ay mag-apply over the counter na mag-submit po kayo ng manual application, i-require po ho natin kayo dahil kailangan ho meron ho tayong nominated na bank account po para doon sa program po na ito. So paano ho makapag-enroll, kailangan ho meron ho tayong My.SSS account. At wala naman ho, hindi naman ho silang mahihirapan dahil ang ating mga branches naman po ay pwede po mag-assist sa kanila para makapag-enroll po dito sa ating website po. Sir Jay, pinapayag mo ba sa ating mga pensioner, lalo na to ating mga retiree pensioner, na kahit wala silang plano siguro maka-apply ng pension loan, pero ina-advise pa rin ba natin na magkaroon sila ng My.SSS account? Yes po, Doc Hilda, no? Kahit na ho ang ating retirement pensioner po, hindi naman po siya, wala po siyang balak or plano mag-avail po ng pension loan program, dapat ho mayroon po siyang My.SSS account. Ang kagandahan ho kasi ho nito, sa My.SSS account, pwede ho nilang ma-monitor yung kanilang yung status ng kanilang retirement pensioner. Kung naka-record ho dito, naka-detalye ho dito yung monthly ho na natatanggap nila na dinidisburse po ng SSS for their monthly pension. So maigi ho to na dapat ho meron ho silang account at lagi ho nilang i-update yung kanilang record, yung kanilang contact number as well as yung kanilang yung address po nila sa aming records po. So itong My.SSS account, hindi lang to applicable doon sa mga active member, yung naghuhulog pa ng monthly contribution. Ito ay dapat din, meron din itong ating mga retiree pensioner, dapat meron din silang My.SSS
Kasi namomonitor din nila kung yung monthly pension nila ay kumbaga nasa bangko na nila. Yes po, tama po yun, Doc Hilda, no? Maganda ho talaga na dapat meron ho MyDad SSS. Pero yung ating mga recent lang ho naman na nag-file for retirement benefits, since ito po ay online application na po, so automatic na ho meron ho silang MyDad SSS. Yung mga Oo. previous na po na matagal na ho nagpe-pension prior to the mandatory na online application ng retirement, so sila po ini-encourage po natin na mag-online o mag-register po dito sa online platform para na rin ho sa kanilang monitoring. O, para at least namomonitor ninyo kasi lahat ng tao, kahit ating mga senior, lahat yan may hawak na cellphone eh. So, talaga malalaman nila, oh, nandiyan na pala ang aking nandiyan na pala ang aking pension. Okay naman, na sila nag-apply ng loan. Namomonitor din nila na magkano pa ang dapat nilang bayaran pa sa kanilang pension. Opo, tama po yun, no, Doc Hilda. Maganda po talaga pag merong MyDad.SSS account po yung ating mga pensioners po. At ako sakali, meron pa silang nitong PLP o Pension Loan Program na hindi ito katulad ng iba na ikaw ay kailangan may obligado ka magbayad ka ng utang. Ito, si SSS, talaga ang nagkakaltas na, plus may makukuha pa sila na matitira doon sa kanilang monthly pension. Tama po, Doc Hilda, no? Maganda ho itong ating program dahil hindi na ho kailangan ng ating member na mag-isip na paano babayaran yung kanilang inutang sa programang ito dahil ito po ay automatic na ho na i-deduct natin sa kanilang monthly pension at guaranteed ho na meron pa rin ho silang matatanggap na pension na para sa kanilang pang-araw-araw po na pangangailangan. At kailan maaaring, let's say, natapos sa kanyang utang, yung kanyang dito sa kanyang PLP, eh di kailan naman siya maaaring mag-renew na kanyang pension loan and dito sa mga nanghiram ng pera, siyempre for sure, iba sabi na, kasi kadalasan meron kaming mga empleyado, kapag sila ay nag-apply ng salary loan, pag natapos na, ayan na, magpapapirma na naman sa employer, mag-a-apply na panibagong loan. Dito sa pension loan program, pag natapos na nila, meron bang certain months na pahinga muna bago sila pwede mag-apply? Yung ating pension loan borrower na po, once na fully paid na po or posted na yung kanyang lahat po, yung bayad na yung kanyang pension loan, once na ang record po natin is na zero out na po siya, pwede na po siya agad mag-reapply. Kasi ano naman ho siya, active naman ho siya at nakakatanggap ng kanyang monthly pension. So pagka nakita nila sa MyDad.SSS na zero na, wala na siyang utang sa kanyang PLP, pwede na siya ulit mag-apply na naman ng kanyang panibagong PLP. Yes po, pwede na po, Doc Hilda. Ayan, kasi may nanonood dito, mga interesado mag-apply ng PLP. Kasi dati tinatanong niya sa akin, Doc Hilda, magkano po ba ang naibibigay? Pwede mag-apply. Ayan, inuulit, kasi medyo late po siya pumasok, kasi hindi ko babanggitin kung sino, basta nandyan, nakamonitor siya ngayon. Sir Jay, Apo. Up to how much po ba pwede siya mag-apply ng pension loan? Opo, yung ating loanable amount po no sa under the pension loan program ay nakadepende ho kung magkano ho yung kanyang ang basic monthly pension po nila plus yung 1,000 po na additional benefit. So ang multiples ho na pwedeng ho ninyong hiramin under this program, pwede hong 3 times, pwede hong 6 times, pwede hong 9 times, pwede rin hong 12 times nung kanyang monthly pension. At ang loan repayment term po ay from 6 months to 24 months po yan. Depende ho yung magkano yung loanable amount po ninyo. At ang maximum ho loanable amount for this program is ay 200,000 pesos po. Maximum is 200,000. Pero yes, depende pa rin doon sa how much yung kanyang monthly pension. Yes po, tama po yun, Doc Hilda. Kaya sa mga nakikinig at mga nanonood, habang hindi pa kayo, matagal pa kayo magiging pensioner o matagal pa kayo magpa-file ng yung retirement, ito lagi ko inuulit paulit-ulit ko sinasabi, huwag ninyong
dinadaya ang pag-contribute sa SSS. Kasi iba, Sir Jay, kasi yung iba, ina-undervalue, yung let's say kung how much ang salary nila o yung earnings nila sa loob ng isang buwan, hindi yung binabase doon sa bracket ng SSS. Ang pinipili nila yung mababa. So pagdating ng panahon na sila yung magpe-pension na, sasabihin niya, bakit ito lang ang pension ko, ang liit? Opo. Maganda po yun, no? Tama po yun, no, Doc Hilda, na ating, lalo na ho yung mga self-employed, kung magkano ho yung inyong earnings po talaga, yun ho ang gawin ho ninyong basis ng pagre-remit ng contributions. At kahit na ho yung ating mga voluntary members ho na voluntary nag-contribute, mas maganda ho, mas mataas ho ang inyong hulog. At kung naiintindihan naman din ho natin, no, na hindi naman po kasi lahat din na kaya makapagbayad ng mas mataas, nariyan din po yung ating yung ating programa na nire-launch. So, ipa-plug ko na rin po, no, yung ating pension booster, yung My.SSS Pension Booster Voluntary. So, kung bukod po doon sa inyong monthly contribution, pwede ho kayong mag-contribute for as low as 500 pesos po. Bilang karagdagan po din na ipon po ninyo para pagdating ho na panahon na magretiro ho kayo, ay bukod doon sa monthly pension or under the regular SSS program, ay meron din ho kayong matatanggap under the pension booster program po natin. So ito po ay savings scheme na kung saan ini-invest po ng SSS yung inyong pera na inilagak sa SSS. Sa mga investments po yan, guaranteed po yan na meron po kayong earnings. So safe po yung inyong principal amount na i-contribute plus with earnings pa po ito. So maganda ho na ito po ay bukod kahit na sabihin ho natin na meron ho itong pwede ho ninyong makuha within 5 years. Wala naman po itong lapsation or expiration. So tuloy-tuloy lamang po ito. Maganda ho na wag ho ninyo siyang galawin hanggang sa magretiro ho kayo. Guaranteed ho na mas malaki ho yung matatanggap ho ninyo na pension under the SSS program. Yes po, Sir Jay, nalimutan ko tanong ito. Ito pinag-usapan natin itong pension booster. Kapag sila ay nag-file ng retirement at meron silang investment dito sa pension booster, yung pera na ito ay voluntary naman nila, naghulog sila, ito ay upon application po ng retirement, doon sabi natin advance 18 months, yung sa kanyang pension booster, isang kuhaan lang yun o kasama din yung sa monthly pension? May option naman ho ito na ipe-pensionize. I think parang 50% ho yung yung pwedeng i-lump sum or pwede yung kunin niya ng buo up to 50%. Yung the rest ho ng 50% is ipe-pensionize ho ito. Isasabay ho sa pagtanggap ho niya ng kanyang monthly pension. Kaya pala yun ang sinasabi natin na lalaki talaga ito pa parang pangbawi doon sa mga nakaraang taon na maliit ang naihulog nila sa SSS, and then dito sa pension booster kapag kayo ay naghuhulog, ito ay voluntary lang, so lalaki ang iyong monthly pension kapag once na-reach na ninyo 60 or 65. Yes po, tama po yan, Doc Hilda. So maganda ho itong ating programa dahil for as low as 500 pesos lamang po ay makakapag-invest na ho sila for this savings scheme po na ating programa pong ito. So ito ang kagandahan sa mga retiree pensioner kapag sila ay nag-apply ng advance 18 months plus yung 50% ng kanilang pension booster. Wow, ang laki ng pera makukuha talaga nila kapag sila ay na-reach na nila retirement age nila. Opo, tama po, no, Dakila. Maganda ho itong ating programa at ating binibigyan ho din ng access ang ating lahat ng kababayan sa mga investment opportunities po. So ito ay magandang paraan din po na binigay ng SSS o ibinuksan ng SSS para makapag-ipon pa po yung ating mga miyembro bago sila mag-retiro sa kanilang trabaho or sa kanilang paghahanap buhay. Alam mo, Sir Jay, meron na kasi ako sinamahan na isang self-employed na na siya 76 years old na. Hindi siya marunong mag-apply ng kanyang sa kanyang retirement pension. And then nung time nung nasinamahan ko, ang kanyang
nakuha naman ay makukuha niya ay nasa 300,000 plus. Pero, pagka ika 19 months, after ng 18 months, ang kanyang monthly pension ay 3,004 pesos, 3,400 pesos. Sabi niya, ang liit naman. Sabi ko, kasalanan mo yan. Kasi bakit ang liit ng hinuhulog mo? Kaya laki-laki naman ang iyong monthly earnings. Sabi niya, di ko alam kasi yung mga company kung saan siya ay consultant o kung saan siya nagtatrabaho, maliit ang hinuhulog. Parang sabihin lang may naihulog. Tapos yung secretary naman niya, na 50 years old lang, kasi nakikita naman approximate how much ang makukuha mo kapag ikaw ay nagretiro kung tuloy-tuloy ang pagpaghulog mo. Ang sa kanyang secretary ay nasa 10,000 plus. Kaya tawa ko ng tawa sa kanya. Sabi ko, ikaw amo ka, ikaw mismo amo niya, 3,004 lang ang monthly pension mo, samantala yung empleyado mo, pag na-reach siya 60, ang ilang percent times 2 times 3 kesa sa tinatanggap niya. Kaya yan ang sinasabi ko po sa mga nakikinig, sa mga nanonood po, na kapag malaki po ang yung nako-contribute sa SSS, malaking malaki ang makukuha din ninyo. Kaya pero kung ngayon, kaya si SSS, meron na itong pension booster, ito ay para pangbawi ninyo kapag alam niyo na maliit lang na naihulog niyo noon. So ito na pakakataon ninyo na kumbaga voluntary lang to. Pwede niyo i-invest sa SSS. At siyempre tanong nila, Sir Jay, kumbaga matatak ba ang SSS? Sigurado daw ba ang pera nila kung sila ay naglagay po ng investment sa SSS? Yes, definitely po, no? Dahil tayo po, actually, we are nearing 66 na po yung ating anniversary. So, matatag po ang SSS. So, sa loob po ng halos sa more than 6 decades ho, ay matatag ho ang pondo ng SSS. At sigurado ho na ang inyong investment ho, ay inyong contribution sa SSS ay guaranteed po na safe po yan. So, itong ating program po ng Pension Booster ay guaranteed po natin na talaga hong susunod ho natin yung kung ano ho yung nasa batas, kung paano ho natin ito papalaguin ayon sa policy po ng ating SSS law. At sa mga huling naka-tune in, ano ang mangyayari sa loan kung sakali biglang namatay ang pensioner na may utang sa pension loan program? Yes po. Tulad po ng ating nabanggit kanina, no, meron po itong credit life insurance. So, ibig sabihin, kung ang isang pension borrower po ay bigla ho namatay na hindi pa ho natatapos yung loan repayment term, guaranteed ho na bayad na ho yung kanyang balances under the pension loan program. So, ang kanyang mga survivor ho, kung halimbawa mag-file for death benefit, ay hindi na po natin ito ikakaltas yung balance po ng kanyang pension loan dun sa matatanggap na death benefit po ng survivor or beneficiary po. At sa bahaging ito, Sir Jay, nais po natin kumuha ng iyong mensahe o meron po ba kayong announcement para sa ating mga miyembro? Opo, patuloy lamang po silang sumubaybay po sa lahat po ng social media pages po ng SSS for mga updates or ano po yung ating mga announcements po. So ating ding pinapaalalahanan ng ating mga members po na lagi ho silang i-safeguard ho nila yung kanilang login credentials sa my.sss. Huwag ho nilang ipagkatiwala dun sa mga nag-o-offer ho ng assistance online. Lalo na ho at ito po ay nabalitaan din po namin na iba po dyan ay nanghihingi pa po ng service fee. Sa SSS ho, wala ho itong bayad. Kung kayo ho ay meron hong difficulty sa pag-access ng inyong account, meron ho tayong e-center sa ating mga branches po. At dariyan ho ang ating mga member service representatives na handang tumulong po or mag-assist po sa inyo para mabigyan ho kayo ng gabay para ma-access or magawa ho ninyo ang online transactions po sa SSS. Yan po, at inuulit natin, kapag meron na po kayo my.sss, huwag niyo ibibigay yung password. Dahil ito ay para pang personal po ninyo, para wala po makagamit. Kasi hindi natin malaman, baka siyempre sa panahon ngayon maraming scammer. Opo, tama po yan. At
Isa rin po, Doc Hilda, no, gaya po ng nabalita po natin, nag-release po tayo ng announcement na yung ating mga kababayan ho na nasa Taiwan, pwede na ho sila mag-avail for the calamity loan assistance package po. Kailangan lamang po ay sumadya ho sila sa ating opisina po sa Taiwan para makasecure mo na po ng reference number before they apply for the loan calamity loan online po. Yan po. Yan sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa Taiwan, pero meron silang bahay dito sa Pilipinas. Kumbaga saan tinamaan itong tinamaan ng kalamidad, pwede po ninyo i-inform sa kanila na pwede na sila mag-apply doon sa Taiwan. Yes po, tama po yan. Maraming salamat po, Sir Jay. Thank you, Doc Hilda. Maraming salamat po. Muli po, ang nakasama natin ay si Mr. Jay Labadia, Head ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayo mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media accounts at asahan po ninyo na ipaparating natin ito sa kanila. Sa mga late po naka-tune in po, huwag po kayo mag-alala. Pwede po ninyo panoorin muli dito sa Hilda Ong, Agara Servicio Lady YouTube channel. O kaya naman pwede po naman ninyo i-replay itong pag natapos na itong program, pwede man po ninyo i-replay dito sa kung saan po kayong naka-tune in. Pero for definitely nandun po sa Hilda Ong YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa mga sumusubaybay, sa mga nag-subscribe, at sana po i-share po ninyo dahil marami pong, lalo na sa ating mga pensioner na nangangailangan ng pera, na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga loan shark o sa mga nakikita natin sa Facebook na marami nag-o-offer, nagpapautang. Diyan na lang po kayo sa SSS. Dahil sa SSS, magkapag-apply po kayo ng loan, sa mga retiree pensioner lang po ito muna. Nag-apply na kayo ng loan, meron pa natitira pa na 47.6%. Ibig sabihin, meron pa kayong matatanggap na monthly pension aside from may utang pa kayo sa SSS. Yan po ang kagandahan kapag kayo ay isang miyembro ng SSS. Samantala, ang oras sa buong kapulong ng Pilipinas ay ganap ng 9:17 ng umaga, Kautiam Chapchithon Saki, sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko. Humandaan na sa inaabagan mahalagang balita. Susunod na. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko.